Papansinin po natin, meron po tayong one car parking, tapos to maximize the space ng lot. Yan, naglagay po tayo ng terrace yan sa itaas po ng parking. Yung pong sa harapan po natin yan, ano na po siya, to follow po siya since gagawa pa po ng pool yan dito. So most likely po by this month, yan, start na po yung pool po natin, yung excavation ng pool. Ito na po yung view natin pag nasa side po tayo ng bahay. Nagpaalam araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-blessed, Happy New Year po. Mag-update po tayo ng mga sites po natin ngayong taon 2026. Yan, start po tayo sa Metro Gate project dito po sa Metro Gate Subdivision, dito po sa Angeles. Yan, sa lahat po ng mga taga Metro Gate, sa lahat po ng mga taga Angeles, yan, binabating po namin kayo. So at the moment mga ka-blessed, tapos na po yung framing ng ating roof. Yan, yung mga trusses po natin okay na. Maglalagay na lang po yan ng gutter. Yan, paikot. Yan, once na install yung gutter, maglalatag na po tayo ng mga yero. Yan, tapos yung plaster po, tapos na po yung plastering po natin. May mga ilang window na lang po na kakantuhin po natin. Yan, tapos may ilang canopy lang po na ilalagay natin dito sa may left side portion po ng bahay. Yung dalawang window po dun sa side, wala pa po siyang canopy pero lalagyan na po niyan today, ngayong araw, para matapos na po yung canopy since almost na po yung plastering po natin. Yung flooring po natin, saka yung fence po natin, yan, okay na rin po. Yan, so check po natin yung pong ginagawa po ng mga boys ngayon. Nagpa-flooring po sila ng parking area. Yan, so yung po kasing parking area po natin, parking entrance po natin, dito po siya. Dito po sa Metro Gate Subdivision, hindi po nila ina-allow na i-modify po yung sidewalk. Sa ibang subdivision po kasi okay lang po na bawasan yung sidewalk, tapos tuloy-tuloy po yung tiles ng garahe. Pero dito po sa Metro Gate, medyo very strict po sila pagdating po sa sidewalk. So itong sidewalk po na to, papakita ko lang po sa inyo. Ito po kasi yung sidewalk nila. Yan, so ito yung sidewalk ng subdivision. As is po dapat siya. So hindi siya pwedeng lagyan ng tiles, hindi siya pwedeng i-modify. Yan, so, meron po siyang konting ramp dito. So as is po yan, pagka turnover po ng bahay, may konting ramp. So yung pong modification po natin ay yung flooring po natin yan, at saka yung tiles po natin. Yan, mag-start po siya dito after po ng sidewalk. Request po ng client po natin, flat lang po yan. So from dito, yan, medyo flat lang po siya yan, tapos medyo mag-elevate lang po siya papunta po sa dulo ng ating parking area. Yan, so nagko-compact na po tayo ng lupa dito in preparation para po sa ating flooring. Yan. So dito lang po ako sa kabilang side para makita niyo po yung buong area po ng parking. Yan, so ito po yung buong area po ng parking area po natin. So yun po sinasabi ko kanina, medyo mag-slope lang po tayo ng konti, tapos mag-mimic po yung pong tiles po natin yan sa may sidewalk. Yan, hindi siya pwedeng i-modify, so hanggang dun lang po tayo. So ito po yung buong parking area, and then dito po sa side, yan, meron pa po tayong space dito. Yan, nakapag-fence na po tayo dito. Nakapaglagay na po tayo ng groove dito. Itong portion po na to, papalagyan pa lang ng groove niyan. Same po doon sa may likuran. Check po natin yung space dito. Yan, so ito yung space po natin dito. Sa may likuran, 2 meters po yung setback po natin. Yan, ikot na po tayo sa labas para makita nyo po siya. Yan, so itong wall po na to,
Ito po yung outdoor toilet and bath po natin. And outdoor toilet and bath. And then yung po portion po na to, ayan, ito po yung lanay area po natin. Yan, naka-cover. And then yung outdoor kitchen, dito po siya. Yung pong guest room, yan, dito naman po siya. So yung pong entrance po ng guest room, dito siya. Yan, so ito po yung entrance ng ating guest room. Tapos ng portion po na to, ma-cover din po yan. Ano po yung dito? Yung po para po sa pumping room. Yan, para po sa swimming pool. Yung po sa swimming pool yan, dito po siya. Yan, nakapag-fence na rin po tayo dito. Sa side, yung pong sa harapan po natin yan. Ano na po siya, to follow po siya since gagawa pa po ng pool niyan dito. So most likely po by this month, yan, start na po yung pool po natin, yung excavation ng pool. Ito na po yung view natin pag nasa side po tayo ng bahay. Yan, tapos may modification po tayong gagawin dito. So may window po na to, request po ng client po natin for privacy. So lilitan po natin yung window po natin. So magdadagdag po tayo ng asintan yan dito para lumiit po yung window po natin sa portion po na to. Yan, so itong nakita nyo pong ito na opening na to, sliding glass door, sliding ito po, fixed window po tayo dito. Fixed window, full glass window po yung dito, pati po yung dito sa harapan. Yan, dito sa harapan. Yan, tapos ito po yung view po natin yan, sa pool area. Yan, medyo maluwang pa po yung dito, pwede pang ipa-landscape yung sa paikot po sa air po ng pool. And then dito na po yung entrance natin. Yan, main door po natin nandito na. Yan, pagpasok, yan, napakaliwalas po kasi pagpasok po natin high ceiling, tapos napakaraming natural light. May window dito, window. Ito po glass door po nyo yun dito. Glass door, sliding glass door, and then windows. Yan, napakaraming natural light. Yan, okay na po yung trusses po natin. Install na lang po yung mga flushing and gutter po natin. Tapos maglatag na po tayo ng yero. Ayan, meron po tayong cord dito. Tinatanong po kasi ng client po natin ano yan. Ayan, naglagay po sila ng cord. Yan, pag Danny, mag-install ka nini. Yeah. Nag-NB kayo. Nag-NB daw po sila pag break time. Yan, yan, so ito po yung living area po natin. Yung dining area po natin, dito siya. Dining area. Tapos yung kitchen po natin. Yung main kitchen po natin, dito po siya. So pa letter L po yung kitchen po natin. Tapos yung mga cabinets po natin, up to ceiling po sila. Para ma-maximize po natin yung space natin. And then yung pong meron po tayong powder lang dito. And under stairs para ma-maximize po natin yung space. Under stairs. Tapos itong under stairs space na rin to na ito, gagawin din po natin storage yan. So maglalagay po tayo ng mga pull out storage sa ilalim. Tapos yung master's bedroom po natin. Yan, dito po siya. Yan yung master's bedroom po natin. Meron siyang sariling wardrobe. So, ito po yung wardrobe po natin. And then yung master's toilet and bath. So ipapa-flooring na rin po niya nito. And sa itaas, yan, tapos dito po sa itaas, i-retain na po natin tong wall po na to. So papalitadahan na lang to. Palitadahan. So yung level po niya, same level po ng hand railing yan. Yung railing po natin dito sa may family area. So dito po kasing family area niyan. Family area. So ito po yung modify po natin yung window. Yan.
lalagyan po natin ng asentan nyo dito sa portion po na to. Check po natin yung terrace po natin dito sa itaas. Yan, no? So ito po yung view po natin. Yan, tapos magkakaroon po tayo ng ano yan dito, ng wall po niyan dito. Hanggang dito po yung terrace po natin. Yan, so ito po yung view po natin. And then full view rin po yung pool natin sa portion po na to. Yan, papunta po tayo ngayon sa mga rooms po natin dito sa itaas. And then yung minodify po natin dito, okay na po siya. Yan, so ang ginawa po natin dito, before po kasi itong buong area po na to, sa original layout, shower area po siya. Request po na client po natin, yan, bawasan po yung shower area. So ito po yung shower area po natin yan. So tama-tama lang po yung space. Dito po yung shower. Yan, ito po yung space po natin. Tapos yung pong toilet dito po siya. Tapos yung sink po natin dito siya. Nagkaroon tayo ng wall dito. Yan. So nangyari po, itong wall na to, yan, in-extend po natin yung wall dito. Yan, para magkaroon po ng wardrobe area. Itong portion po na to. Para po dito sa sa bedroom. Dito po sa harapan. So ito po yung bedroom natin sa harapan. Ito po yung view po natin. Malalaking window po yung nandito sa harapan para maganda po tingnan yung bahay pag nasa labas po tayo. And then yung pong yan, last bedroom natin dito sa third bedroom. So ito na po yung pinakalikod ng property. Ayan, bakante pa po yung dito sa likod. Mga kablasa, dyan po muna yung pinakahuling update po natin dito po sa site po natin sa Metro Gate. Mga kablasad, ngayon naman po nandito po tayo sa bagong site po natin dito po sa Dao. Ayan, Dao Mabalacat City. Yan, sa lahat po ng mga taga Dao, yan, binabati po namin kayo mga kabalen. Yan, marami po ako makakilala na from Dao and Mabalacat, since malapit lang po siya sa Magalang. Yan, salamat po sa Diyos at sa kanya po lahat ng kapurihan at meron po tayong bagong open na site dito po sa Mabalacat area. Ayan, ipapakita ko po mamaya konti yung perspective. Bigyan ko lamang po kayo ng konting background sa project po natin na ito. This is a retirement house din po ng mga client po natin na nasa ibang bansa rin po. Pinabati po pala natin sila si Ma'am Julie and Sir Dick. Ayan, mag-asawa po sila na nasa ibang bansa. Ayan, namit po namin sila last year. Ayan, para po ma-finalize po namin yung retirement house po nila. Na pinastart na po natin a few weeks ago. Ayan, kung papasanin po natin, may mga poste na po tayo na itayo. Hindi lamang po tayo makapasok sa loob since may mga debris po, tapos may mga pinagkukayan. Ipapakita ko lang po ngayon yung perspective po ng project na gagawin po natin dito. Ang konting challenge lang po mga ka-blessed dito is medyo hindi po ganun kaluwang yung lugar since yung lote po pala nila is nasa 120 square meters yung pong lot area, so 10 meters po yung frontage po natin, tapos 20 meters 12 meters naman po yung dito po sa side, so 10 by 12 yung dimension po ng lot, so total of 120 square meters po yung lot area. So isa po yun sa pinaka-challenge po natin since di po ganun kaluwang yung lot. Yung pong ginawa po nating layout po dito is two-story layout po siya. So ipapakita ko po yung perspective. Yan, so mga ka-blessed, yan po yung perspective ng project po natin dito. Kung papansinin po natin, meron po tayong one car parking, tapos to maximize the space ng lot
Yan, naglagay po tayo ng terrace yan sa itaas po ng parking. Yan, kagandahan po sa terrace na nasa itaas ng parking. Meron po tayong roof. Yan, so covered po siya para at least any time of the day, yan, ma-maximize po nila yung space po nila sa itaas. Yan, tapos meron po tayong bedroom sa ibaba. Meron po tayong 1 bedroom sa ibaba. Yun po yung masters. Tapos meron po tayong 2 bedroom sa itaas. So total of 3 bedrooms po. So yan po yung perspective po natin mga ka-blessed. If meron po kayong lot na ganito yung size, 10 meters by 12 meters, yan, possible nyo pong gawin yung ganitong klase ng klase po ng perspective. Yan o. So yan, tapos dito po tayo sa actual lot, ka-blessed. Kung papansin po natin, meron din po tayong structure dito sa right side, meron po tayong structure sa may likuran. So ang ginawa po natin is naglagay po tayo ng space magkabila. Meron po tayong space. Yan, tapos yung parking po niyan, dito po siya sa portion po na to, parking area. Tapos meron po tayong space na dito sa may harapan, may setback pa rin po tayo din sa side para mayroon pa rin pong ventilation po yung mismong bahay. Tapos ka-blessed, ipapakita ko naman po yung layout po natin sa ibaba, yan, sa ground floor, para magka-idea po kayo. Ayan, so papansinin po natin, since this is a retirement house, nilagay po natin yung master's bedroom po natin sa ground floor. Tapos may sarili po siyang banyo, meron po tayong common CR sa ibaba. Ayan, so ganyan po yung layout po natin. May space po tayo sa right side, sa left side, and then sa front po may space din po tayo. Ayan, para ma-maximize po natin yung lot po natin. Tapos sa second floor, ito naman po yung layout po natin. Yan, so ganyan po siya. Meron tayong 2 bedroom, may family area, tapos meron po tayong yung terrace po sa itaas. Yan, so ka-blessed, yan po yung latest update po natin sa site po natin. Yan, sa Angeles po yung kanina. Ngayon po nandito po tayo sa Dao. Yan yung bagong open na site po natin. Yung pong other sites po natin, i-check din po natin sa next vlog na po natin yan mapapanood. Kaya maraming salamat po mga ka-blessed for tuning in sa ating vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.